Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Happy weekend, happy Sunday po sa ating lahat. Ngayon po, kagabi po ay nakita ko ang isang post sa FB na kung saan ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, nakita ko na nilapitan ni President Trump ng Amerika at ito yun. Ay, masyado maliwanag. Ayan o. President Trump lumapit kay PBBM. Tapos, pati itong si Biden. Andyan. Hmm. Kasi po ang atin pong first couple, PBBM and Epelisa ay nandoon po sa Vatican para po dumalo sa libing nito nga si Pope Francis. At alam niyo po, na-vlog ko na to nang nakaraan, sabi ko na to na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay malayong malayo kay Digong kasi ang ating Pangulo ay malapit po sa mga Pope. Kumbaga, ano siya yung idol niya ang mga Pope. Hindi katulad nitong si Digong na wala pong respeto sa leader ng simbahang Katoliko. Kaya nga po nasabi ko na siguro kaya kinakarma si Digong dahil po sa kanyang pagmumura kay Pope Francis at pangungutya at pangmamaliit sa ating Panginoon, 'di ba? Minura pa nga niya, sinabihan pa niya ng stupid ang ating Panginoon. Kaya siguro 'yan ang nararanasan ni Digong, 'di ba? Ngayon po, dahil nga po nagpunta doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos at nakiramay sa Vatican, alam niyo po, sabi ko, iba talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit po saan magpunta, nilalapitan po ng mga world leaders. Yung pong nandoon, yung pong lugar na yon sa Vatican, world leaders ang nandoon. At nandiyan po ang mga, kahit po ang mga former world leaders ay nandiyan din. Yung mga ex-president, ex-prime minister, at ilang bang nasa 50 yatang presidente ng iba't ibang bansa, tapos mga hari at reyna, mga monarkiya, pumunta rin po diyan kay Pope Francis. So si PBBM po ay nakakakiskisang siko niya o kiskisang balikat niya ang mga world powers. Katulad nitong si Donald Trump na talagang hindi po napigilan ang kanyang sarili at parang naging fanboy ni PBBM. Nilapitan talaga ni Donald Trump si PBBM. Alam niyo po si President Trump naman kasi ito po ay maraming may ayaw. Maaring maraming kumukondena. Merong disgusto sa mga patakaran mga batas na ginagawa nito nga si President Trump. Katulad lang din kay PBBM yan na hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Kahit na ano pang gawin ng isang presidente, meron po talagang masasabi ang mga detractors at ang mga basher, ang mga anti-government sa ginagawa po ng mga presidente. So, nung nakita ko yung litrato na yun, natuwa ako. Kasi sabi ko, nako, soplak na naman dito mga DDS, mga didilis at ang mga dutae. Dahil nga po, syempre, lagi nilang sinasabi, lagi kong naririnig sa mga vlog ni Maharluka, yung mga vlogger na nasa Amerika, na sinasabi po nila na ayaw daw ni President Trump kay PBBM. At ito daw si PBBM ay humanda kasi nga daw ang nanalo na presidente ay si Trump. Di ba? Mga ganun yung mga naririnig ko nung mga nakarang panahon. Nung mga panahon ng botohan po sa Amerika. Pero di ba, dito sa litrato na ito, this picture will paint 1,000 words. Pero sigurado ako, positibo ang pagkikita na ito at ito po isang magandang senyales ng atin pong bansa at ang bansang Amerika ay talaga pong grabe ang kanilang pagtutulungan, grabe ang kanilang samahan, ang brotherhood, ang kanilang kumbaga cooperation. 'Di ba? Meron pong mga ginaganap na balikatan dito sa atin, 'di ba? Ang tulong ng ating kaibigan ng mga Amerikano, ang bansang Amerika ay talaga pong hindi po tumitigil sa pagtulong sa ating bansa. At
ginagawa lang pong usaping politikal ito ng ilang mga kababayan natin, lalo na po ng mga vlogger na binabayaran po ng kabilang dako, binabayaran ng ibang bansa para po kondenahin ang ginagawa ng gobyerno natin at ng Amerika, 'di ba? Hanggang ganyan na lang sila, hanggang salita na lang sila. Pero ito po ay isang malinaw na indikasyon na ang ating pong bansa ay meron pong maganda talagang pakikitungo sa Amerika. At ang Amerika po, mismo ang presidente po natin, 'di ba? Mismo po ang presidente natin ang nilalapitan ng mga world leaders, ng mga ex-world leaders, dahil alam po nila basta binanggit ang pangalang Marcos, disente. Disente po. Hindi palamura, hindi minumura ang Panginoon, hindi kinokondena ang mga kardinal, ang mga bishop, hindi po kinokondena ang simbahang Katoliko. Ano sabi ni Digong nung siya ang presidente? Hindi ko lang matandaan kung anong taon po 'yan. Pero sinabi po niya na ang simbahang Katoliko daw po ay ma-abolish. Ha? Digong, sinabi niya yan Panoorin po ninyo. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Pero hindi lang po dyan nagtatapos ang mga pagbanat ni Digong sa ating simbahan ng Katoliko. Napakarami po. Ever since nang maging presidente po siya, wala na pong ginawa itong si Digong kung hindi questionin po ang simbahang Katoliko at banata ng banata ng mga arsobispo, mga kardinal, mga pare. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi isa lang naman ang Santo Papa ni Digong. At ang Santo Papa niya ay walang iba kundi si Kibulok. Si Kibuloy. KOJC. Yan ang kanyang Santo Papa, si Kibuloy. Wala siyang ibang sinasanto. Wala siyang ibang sinasamba kung hindi si Kibuloy. Kaya nga po, 'di ba, napaka-questionable ng mga ari-arian ni Kibuloy. Bakit? Ilang piraso lang ang KOJC member, tapos nakapagpagawa ng ganong kalaki na na stadium. Nakita nyo kung mamuhay si Kibuloy. Talagang bilyonaryo ang lifestyle. 'Di ba? Kaya po hindi na tayo magtaka kung si Digong ay banatan ng banatan ang simbahang Katoliko. Hindi katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung pong pumunta si Pope Francis doon po sa Tacloban. Pumunta po doon si PBBM. Nakapagmano siya o nakapag-bless siya ng personal kay Pope Francis. Kaya po sa pagkamatay na ito ni Pope Francis ay kumbaga parang mabigat para kay PBBM yan. Kasi nga po, si PBBM ay malapit po ang mga puso sa simbahang Katoliko. Malapit po ang kanyang puso sa simbahan, malapit siya sa mga Santo Papa. Kumbaga ito ang kanyang ginagawang guide, ang mga salita nito, ang mga pangangaral nito, yan po ang dahilan kung bakit po mabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon balik tayo dito kay Digong. Kasi po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga kung pagiging excuse me po, kung ang pagiging down to earth at pagiging kumbaga yung simpleng-simple lang, yan po talaga ang tatak Marcos. At nakakatuwa lang na nakita na naman natin ang pagiging humble at pagiging kumbaga down to earth ng first couple. Dahil meron po tayong nakitang video na kung saan ay naglalakad po sila sa isang lugar na kung saan maraming tao, pero napakasimple po nilang dalawa. Napakasimple at natatawa nga ako kasi nung nakita ko to si PBBM ay nubad yung kanyang Amerikana, hawak-hawak lang niya. Tapos ang First Lady ay merong mga bumati sa kanya ng mga Pilipino na in-entertain naman niya, napakadaling i-approach, 'di ba? Tapos kinawayan pa ni PBBM yung tumawag sa kanya na kababayan natin. Kumbaga, ito yung tatak Marcos na kumbaga alam natin na sila mayaman pero down to earth.
Hindi katulad ng mga Duterte, kapag ang mga Duterte naglakad sa gitna ng kalsada, kahit nga doon lang sa Hong Kong ba yun o sa China, nung dumalaw si Digong doon, malalaman mo kagad na, ay, ano to, VIP to, kasi napakaraming nakapaligid. Akala mo kung sino kung maglakad na may mga kasamang mga ano, mga bodyguard. Pero si PBBM, simple lang. May kasama siyang bantay pero hindi mo mahalata na binabantayan siya eh. Kala ko nga nung una wala siyang bodyguard diyan sa video na 'yan. Kaya po, talagang ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos malayong malayo kay Digong sa pagiging mababang loob, sa pagiging down to earth, sa pagiging humble, sa pagiging simple. Si Digong yung pinaglalaban niya yung kanyang salita na mahirap lang ako, probinsyano ako, wala akong pera, pensyon lang ako maasa. Pero makita mo yung anak, makita mo yung asawa, 'di ba? Ang mga anak makita mo, 'di ba? Simple lang talaga, 'di ba? Yung kanilang mga pormahan, ang relo simple lang, sapatos simple lang. Pero hindi maitatanggi. Alam natin na bilyon, bilyon, milyon, milyon ng pera na nasa bangko nila at yan po'y binuking na ni Trillanes, 'di ba? Kaya hindi na tayo magtaka din kung si Digong, ngayong namatay si Pope Francis ay parang wala pong mensahe, no? 'Di ba? May mensahe ba si Digong? Parang wala akong nabalitaang nagbigay ng mensahe si Digong kay Pope Francis eh. O tumawag man lang kay Sara o magbigay ka ng ano, ng mensahe kay Pope Francis, 'di ba? Wala tayong narinig na ganyan. Alam niyo po kung bakit? Dahil nga po kay Kibuloy. Hindi susuporta ni Digong ang simbahang Katoliko. Dahil bukod sa kinokondena ang ginagawa niyang EJK, syempre, kaalyado ni Digong ang KOJC. Kaya nga po ganitong mga banat ni Digong sa sa simbahang Katoliko, panoorin po ninyo. Tonight with Malacanang again scrambling to defend President Rodrigo Duterte's latest remarks about bishops and the Catholic Church. Maricel Halili has the story. President Rodrigo Duterte couldn't stop himself from admonishing, once again, bishops critical of his administration and, while at it, the Catholic Church as a whole. I could have made it in life even. The best that before the presidency, without God. Pero itong mga obispo ninyo, patay ninyo, walang silbi yung mga yan. Ito is criticize. In his speech in Malacanang Wednesday evening, he clarified that he is not an atheist. Praise God. Pero yung God ko, yung God ng mga obispo, sabay-sabay sila mga. But the tirades of the president did not end there. In the awarding ceremony for outstanding OFWs, he even called the Catholic Church a hypocritical institution. Been telling me the most hypocritical institution in the entire Philippines is the Catholic Church. And the Pope knows that in the Philippines. But most of the priests there are homosexuals. Almost 90% of you. So do not postulate on me morality. Kaya ako sa itong mga sila Kapalya, yung bishop namin doon, kung pareho man kami, may mga kabit rin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Pamoral-moral na, paano ko pigilan yan? Ang pigil ako ngayon, patay ang Pilipinas. I challenge you now. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Corruption and all. Yun lang pagtanggap ninyo, paggamit, paghingi ninyo ng pajero. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo. Ang kamahal-mahal niyang putang ina niya, maraming Pilipino wala pang kain. Kaya sabi ko, one day, pag hindi na, I will write a book. Hypocrisy. Lahat yan, politician, nagmamakalinis, manwari. So,
Pero kayo ang starring dyan. I will start from the day nung bata pa kami. O di ba? Grabe po magsalita si Digong sa simbahang Katoliko, no? Kaya alam nyo, sabi nga ni Digong, meron ako isang talumpati pa na o speech na kanya nga na sa isang event, sinabi niya, ang kanya daw pong iba daw yung kanyang Panginoon. Parang inamin niya iba ang kanyang Panginoon. Pero alam natin na si Digong, ang Panginoon niya, sarili niya. Ang ating Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Diyos na nasa taas po. Yan po ang sinisimbolo ng Vatican City, yung St. Peter Basilica, si Pope Francis, si Pope John Paul, yan ang kanilang Panginoon. Pero si Digong po, hindi tayo sigurado kung sino ba ang kanyang Panginoon. Dahil kahit po, anong dasal pa ang gawin ng mga tao na malapit sa kanya, ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, ng mga supporter niya na nandun sa dahig. Pero kita nyo po, si Digong po ay nakakulong at nabubulok po sa ICC. Hindi ko na nabilang kung ilang araw na. Pero, di ba, napakatagal na pong nakakulong ni Digong doon. Kaya po, kung makikita natin, kung babalikan natin ulit ang mga pangyayari, si President Trump lumapit pa kay PBBM, binati si PBBM at si First Lady. Eto nga si Biden, lumapit din kay PBBM. Bakit ko nasabing lumapit? Doon sa harapan ni PBBM, merong yung parang alam mo yung luhuran kapag ikay nagsisimba. Merong nakaharang doon kaya si PBBM hindi makakapunta doon kay Trump. Si Trump ang lumapit. Diba, imagine niyo po kung gaano po nire-respeto, ginagalang at kinakaibigan ng ating mga kaalyado si PBBM dahil alam nila disente to, ito ay Katoliko, ito ay makadiyos, makabayan, makatao at hindi po ito gumagawa ng napakadelikadong utos para po may magurgur na mga tao. Ngayon, sa usapan pong gurgur, sa usapang EJK, etong aking babanggiting pangalan, ito po sigurado ko, hindi po natin yan mararanasan. Yung mga ganyan pong pangyayari. Ang taong ito na aking sasabihin, ito po, patas, due process, rule of law, ang mamumutawi. At yan po ay si Benhar Abalos. Talagang si Benhar Abalos po, napatunayan niya na po, rule of law lang po talaga ang kumbaga pinapa-implement. Nung pong siyang DILG secretary, wala po siyang ibang ginawa kung hindi po tayo po ay magkaroon ng tahimik na pamayanan. Tayo po ay magkaroon ng kumbaga mapayapa na bansa. Solid na solid po ang track record ni Senator Benhar Abalos. Bakit? Simula pagiging mayor, congressman, MMD chairman hanggang maging DILG secretary. Solid na solid. Wala po itong bahid ng anumang korupsyon, walang bahid ng kahit anuman lang nakatiwalian. At ito po talaga, serbisyo publiko po talaga to. Talagang wala po itong ibang inisip kundi ang kapakanan ng mga taga-Mandaluyong. Wala po itong ibang inisip kung hindi ang kapakanan ng taong bayan nung siya po ay DILG secretary. Kaya nga po nung nandun siya sa Senado, talagang pinaglalaban po niya na rule of law at tanging batas lamang po ang pinairal nila nung mahuli etong si Kibuloy. Kaya po itong plano nito nga si Senator Benhar Abalos sa rice tarification law at sa NFA po, napakaganda po niya, napakalaking tulong. Lalo po na ang atin pong Pangulo ay talagang sinusulong ang pagpapamura po ng mga bilihin, lalong-lalo na po ang bigas. At tatanggalin po niya ang VAT sa kuryente, value added tax na siya pong dagdag pahirap sa ating mga kababayan. Kapag po si Abalos ay nanalong senador, gagawin po niya ay babawasan niya po o tatanggalin po ang VAT sa bill ng ating mga kuryente. Kaya ito, kumbaga
haligi, isa sa mga haligi ng mundo ng politika po, itong si Leni Robredo ay ine-endorso niya po si Benhar Abalos dahil nga po sa pagiging mabuting kaibigan, mabuting leader, at mabuting public servant. Nako, napakalaki po ng naitulong ni Secretary Benhar Abalos dyan po sa Naga City. At hindi po yan nakakalimutan ng ating dating Vice Presidente, kaya po inendorso niya ito. Yung pong biggest drug hole in history sa Alitagtag po, nako, ano yan? Under the jurisdiction o under the term of DILG Secretary Benhar Abalos, yan po, sila po ang nakahuli diyan, sila po ang naka-surveillance diyan sa nangyari na yan, kaya po nahuli etong isang van na punong-puno po ng pulburon. Wag na nating syempre kalimutan yung ginawa po niyang pag-solve sa kaso diyan po sa pagkamatay ni Gobroel Degamo at sa kaso ni Percy Lapid, na hanggang ngayon po ang mga tao po na sangkot, mga mastermind ay nagtatago. Syempre ang ating mga senatoriable sa alyansa like Erwin Tulfo, Soto, Lacson, and Binay, pinupush nila ang kandidatura ni Senator Benhar Abalos para nga po magkaroon sila ng kasamang solid ang track record, solid ang pamumuno, at solid ang mga experience sa paggawa po ng batas dahil sa kanyang pagiging kongresista. Kaya po, ito po ang akin lamang pinapakiusap po sa inyo. Number 1 po, sa balota, Benhar Abalos po, sa darating na May 12 election, huwag nyo pong kakalimutan. Number 1 po yan, numero 1. Yan ang unang makikita ninyo na kandidato sa balota. Huwag nyo na pong laktawan. Yan po ang dapat na manalo dahil meron po yang magandang record, meron po yang mabuting puso sa ating mga kababayan at loyal na loyal kay PBBM. Malaking tulong sa ating Pangulo. Di ba po? So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ay nako, si Benhar Abalos aprobado yan. Kaya Sir Mike Abe, Kaya shoutout kay Sir Mike Abe, Nako, isa yan sa kanyang mga napupusuang iboto, si Benhar Abalos. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.